Anthony Davis may pangako sa Dallas Mavericks bukod sa opensa, halimaw na rin ang depensa ng LA Lakers. Ano ang ibig sabihin ni KD? Viral ang pag-uusap ni Durant at Curry bago ang trade deadline. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili na sa Shopee para may COD. I-click lang ang link sa comment section. Hindi ito isang insulto kay Davis. Isa siya sa pinakamahusay na aktibong manlalaro sa liga at isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng NBA. Ngunit napakadalang lang natin makitang ang isang 25 taong gulang na superstar ay itinatapon sa isang trade sa kalagitnaan ng gabi, kalagitnaan ng season at ganap na walang babala, walang precedent para rito. Dahil dito, ang reaksyon o mas tamang sabihin ang backlash ay napakalakas dahil ang mga tagahanga ng Mavericks ay nakaramdam ng pagtataksil, matinding kalungkutan at pagkalito matapos ang trade na ito. Ngunit si Davis ay opisyal ng miyembro ng Mavericks at inaasahang gagawin ang kanyang debut kasama ang kanyang bagong team sa linggo ng hapon laban sa Houston Rockets. Siya ay formal na ipinakilala sa isang press conference noong Sabado kung saan tinanong siya tungkol sa pagpasok sa ganitong sitwasyon na maaaring hindi kasing dami ng kasayahan tulad nung na-trade siya sa Lakers mula sa Pelicans last 2019. Naiintindihan ko ito at malinaw naman na ito ay isang negosyo at alam ko kung sino si Luka sa prangkisang ito sa lungsod na ito. Hindi ko kailanman babaliwalain iyon, sabi ni Davis. Gaya ng alam ko kung ano ang kahulugan ko sa lungsod ng LA, kaya hindi ako nagulat sa reaksyon ng mga tagahanga at ng lungsod. Ngunit ang trabaho ko ay pumasok, maglaro ng basketball at gawin ang dapat kong gawin at bigyan ang mga tagahanga ng pag-asa at katiyakan kung bakit ako dinala rito ni Mavericks General Manager Nico Harrison. Noong unang iniulat ang trade, binigyang diin ni Harrison na ang depensa ang nagpapapanalo ng kampyonato at inilarawan si Davis bilang isang manlalarong babagay sa kultura na sinusubukang itayo ng Mavericks. Ang kondisyon ni Doncic at ang hindi niya kahangahangang depensa ay naiulat na mga dahilan kung bakit ipinagpalit siya ng Mavericks na mas pinahalagahan kaysa sa kanyang pambihirang talento sa opensa na nagbigay sa kanya ng reputasyon sa loob ng 7 taon niya sa liga. Dahil dito galit ang mga tagahanga ng Dallas at habang inihahanda ng Mavericks ang kanilang sarili para sa laban kontra Rockets sa linggo, inaasahang magkakaroon ng mga protesta sa labas ng American Airlines Center pati na rin ang malalakas na pagbubu sa loob ng arena sa panahon ng laro. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa laro pero hindi ko makokontrol yon, sabi ni Davis. Ang makokontrol ko lang ay ang lumabas, manalo ng mga laro at tulungan ang team sa abot ng aking makakaya. Ngunit sa pagtatapos ng araw, bibigyan ko ang lungsod ng bagong sigla. Malinaw na mahirap ang transisyong ito, isang pagkabigla para sa lahat, pero ang trabaho ko ay pumasok, maglaro ng basketball at manalo ng mga laro. Sinabi ni Davis na nasa mahusay na kalagayan na siya sa mentalidad matapos mawala ang unang pagkagulat niya sa trade at kahit na mahirap itong tanggapin para sa mga tagahanga ng Dallas, ang koponang ito ay may mga piraso at potensyal upang manalo ng maraming laro sa natitirang bahagi ng season. Sinabi ni Harrison na naniniwala siyang ang hakbang na ito ay makakatulong sa kanila upang manalo ng kampeonato ngayon. At iyon ay nananatiling isang malaking tanong kung isasaalang-alang ang napakalaking talento na isinukulang nila kay Doncic. Ngunit si Davis ay hindi isang ordinaryong manlalaro lamang. Siya marahil ang pinakamahusay na two-way big man sa liga. Ang mga pangyayari sa paligid ng pagdating ni Davis sa Dallas ay hindi perpekto sa anumang paraan at may karapatan ang mga tagahanga ng Mavericks na makaramdam ng galit, lungkot at hinanakit sa pagkawala ni Doncic. Ngunit hindi ito hiniling ni Davis. Karamihan, kung hindi man lahat, ng galit ay tiyak na nakatuon sa front office, partikular kay Harrison na siyang nagpatupad ng deal na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Lakers ay sumang-ayon na kunin ang gwardiyang si Jordan Goodwin sa isang two-way contract ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Kumpleto na ang 3 two-way slots ng Los Angeles sa kasalukuyan, kaya't pakakawalan ng koponan ang forward na si Armel Traore upang makagawa ng puwang para kay Goodwin ayon kay Charania. Si Goodwin, 26 na taong gulang, ay unang naglaro sa NBA noong December 2021 at nakapaglaro na ng kabuuang 121 regular season games with average 6.4 points, 3.8 rebounds at 2.7 assists in just 17.9 minutes per game for Wizards, Suns, and Grizzlies. Mas kilala si Goodwin sa kanyang depensa kaysa sa kanyang opensa.
Siya ay nasa NBA rosters halos buong nakaraang season, ngunit sa ngayon season naglaro siya sa G League para sa South Bay Lakers. Sa loob ng 17 laro sa NBA GL kasama ang affiliate team ng LA, nag-average siya ng 13.8 points, 5.6 rebounds, 3 assists, and 1.8 steals in 24 minutes per game. Samantala, si Traore, ang 6 feet 9 inches player from France, ay sumali sa Lakers noong nakaraang summer matapos hindi mapili sa draft. Si Traore, nakakalipas lang mag-22 taong gulang noong nakaraang buwan, ay nakapaglaro lamang ng 9 na beses sa NBA, ngunit naglaro rin siya para sa South Bay kasama si Goodwin kung saan nag-average siya ng 14.6 PPG, 9.2 RPG, and 1.8 APG in just 13 games. Kapag opisyal na niyang pinirmahan ang kanyang bagong two-way deal sa araw na ito o sa linggo, si Goodwin ay may karapatan na maglaro ng hanggang 19 na NBA games kasama ang Lakers sa natitirang bahagi ng season. Hindi siya makakasama sa playoffs maliban na lang kung ma-promote siya sa standard 15-man roster bago magsimula ang postseason. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa signings na ito? Sa sumunod na balita naman, ayon sa mga NBA insiders na sina Ramona Shelburne at Brian Windhorst ng ESPN, sinabi ni Kevin Durant kay Stephen Curry na hindi ito ang tamang panahon at hindi tama ang pakiramdam para bumalik siya sa Golden State Warriors. Sinubukan ng Warriors na makuha si Durant mula sa Phoenix Suns, ngunit hindi na niya nais muling maglaro para sa Golden State. Napakaraming dapat pag-isipan, kaya't tinalakay ni Durant at Curry ang ideya noong linggo, ilang oras bago ang isang poker tournament. Gusto ni Curry na malaman kung ano ang pakiramdam ni Durant tungkol sa posibilidad ng pagbabalik sa team na iniwan niya matapos ang 2019 Finals. Isinulat ni Shelburne at Windhorst. Sinabi ni Durant sa kanya na hindi ito tama at hindi ito ang panahon para balikan ang kanilang basketball partnership ayon sa maraming source na may kaalaman sa usapan. Masaya siya sa Phoenix at hindi naghahanap ng ibang team bago ang deadline. Ngunit ang salitang hindi ito ang panahon para bumalik sa Warriors ay isang indikasyon na posibleng sa susunod na season, bagay na kung iintindihin pwede pang magbago ang isip nito dahil wala pa ito sa tamang panahon. Maliban dito, nagkaroon na ng toxic sa locker room sa Suns nang malaman ni Durant na naging available ito at nakinig ang Phoenix sa anumang offer sa trade. Ito ay isang malumanay na hindi. Isang sagot na nagpadismaya sa mga decision makers ng Warriors, ngunit hindi nito tuluyang pinigilan ang koponan sa pagpapatuloy ng negosasyon sa Suns. Umaasa silang magbabago ang pakiramdam ni Durant lalo na nang nalaman niya kung gaano kaaktibo ang Phoenix sa pag-uusap ng trade sa iba't ibang koponan nang hindi siya pinaalam at sinasama sa usapan. Matapos marinig na ayaw ni Durant na bumalik, nagdesisyon ang Warriors na kunin si Jimmy Butler mula sa Miami Heat. Samantala, pinanatili ng Suns si Durant, ngunit ngayon ayon sa isang NBA source na nakausap ng Hoops Wire, maaaring humiling ng trade si Durant sa off-season. Naging dominante ang pagsasama ni Durant at Curry sa Warriors mula 2016-17 until 2018-19. Pinangunahan nilang dalawa ang Golden State sa back-to-back championships noong 2017 and 2018, kung saan si Durant ang nanalo ng Finals MVP sa parehong taon. In Game 5 last 2019 NBA Finals versus Toronto Raptors, napinsala ang Achilles tendon ni Durant. Natalo ang Warriors sa 6 na laro at sa off-season lumipat si Durant sa Brooklyn Nets. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa status ngayon ni Kevin Durant?